Sabi ni Strictly, the weird thing being spread around tinatry pa din daw ng DDS kumbinsihin ang mga antis to move sa Duterte side. DDS are not recruiting you, we're battling the smear campaign and lies na pinapakalat ninyo. Yeah, kasi enough na kami. Sa totoo lang, ang dami-dami pang ang tahimik na DDS na malamang hindi nabilang dun sa 40% na yun eh. So, itong mga talunan na nga ang continue pa, parang you should resign yourself to the inevitability of being constantly the losers. Ilang beses na kayo natalo sa eleksyon. Katapos may gana pa kayong magyabang dyan, may gana pa kayo to look down on us. Not that we care about what you think, kasi ang continue eh. And they only have themselves to blame for how badly this administration is being thought of. Although ako, bibigyan ko sila ng konting palugit. Mahirap yung trabaho ng mga DDH. Mahirap yung trabaho yung mga DDH trolls. Kasi wala naman accomplishment ang BBM administration. The best they can do, manira kay VP Inday. Ang hirap maghanap ng ipapansira kay VP Inday. Kaya tignan ninyo yung mga trolls. Tayo pa yung gusto nilang magsabi kung ano yung pagkakamali niya. Ala, katamaran yan o katangahan. Kasi wala silang mahanap, tayo pa yung china-challenge nila. Ay, wala akong bayad sa mga pinagagawa sa inyo. Pwede ba? And hindi kami nababayaran. Kasi sa totoo lang, 15,000, that's really a pittance. Kumakapit talaga sila sa paningin. Bawal mag-flood, SCPK 2246. At bakit kailangan pang sagutin yan? Parang minsan kasi yung mga katanungan ninyo, we really have to be careful. Pati yung sagot sa tanong nyo. Bakit? Bakit sinasabi niyong kakayanin pa ba? Naghihikayat kayo ng extra constitutional or extra legal means because of this? 'Di ba? Ano ang punto mo? Bakit ganyan ang mga tanong? Kaya pa ba ng ekonomiya? Hindi ko alam. 1.5 ang inflation rate. Heading and going down, meaning nagpapunta tayo sa stagnation. Pero ang totoo niyan, noong 1986, the reason nagkaroon ng revolution was because nagka-economic upturn. Nagkaroon ng pera. May time sila pumunta sa EDSA. So, baka mali yung input ninyo. Baka iniisip ninyo pag bumagsak ang ekonomiya, automatic magkakaroon ng revolusyon. Not necessarily. 'Di ba sa hirap nga ng buhay, mahirap magpadala ng tao dun sa kalye. Sayang yung kikitain sa isang araw. So we don't know. We know that the economy is bad. But will that lead to a change? We don't know. Wala nga yung militarya, 'di ba? Uy, dinudumog tayo ng trolls dito sa TikTok. Patulang kita, Dennis E. Sabi niya, gaano ka sure na hindi gumagawa din ng pagnanakaw at pag-abuso sa kapangyarihan ng mga Duterte? Saang planeta ka nang galing? Pilipino ka ba? Because the last time I looked at the Constitution, you prove guilt. Hindi yung sure ka na walang kasalanan yan. Kung may iniisip kang kasalanan nila, patunayan mo. Articulate the crime and then prove it. Anong gusto mong gawin? Sure ka? Yung mga ganyan, ang tawag dyan, malicious innuendo. No? Ina-assume mo may ginawang mali. Pero wala ka namang sinasabi. Wala kang pruweba. Yan ang turo ng mga boss nyo at mga operators ninyo sa communications. The Constitution says, innocence is presumed, guilt must be proven. So yung mga sinasabi ninyo, innuendo, mali-mali siya talaga. Sigurado ka, wala silang ginagawang mali. Aba, kung ikaw sigurado, patunayan mo. I-assert mo at patunayan mo. Kahit for purposes of discourse lang. So, ay nako, huwag ka nga maliligaw dito nang hindi ka handa. You're coming to a battle of wits but you're unarmed. Sabi ni Strictly, pointless magtanong ng kaya pa ba at mga what about isms na yan. Dahil that gives space sa pag-iisip na sumuko na and leave things as is. Napaka-insidious na magpakalat ng mga ganyang usapan sa totoo lang. Good point. Sabi ni Dear St. Jude, trolling should think before they speak if ever they have brains. Yung iba, I give them the benefit of the doubt kasi kung trabaho yan,
Ma'am, sorry, trabaho lang, kailangan talagang ganito eh. Buti nga medyo mababaw lang at saka parang hindi masyadong pinag-isipan. Kumbaga, compliance lang ang ginagawa nila. Sabi ni Just, parang si Shelo, nag-file ng kaso, wala namang ebidensya, puro illusion lang palang bit-bit. Hindi lang yun. Gusto pa nila magpabukas, magpa-exempt sa Bank Secrecy Act. Wala naman silang basehan. Kumbaga, their evidence is relying on a judicial action. Pero pag court ang hinihingan mo ng order para magbukas ng account, kailangan magpatunay muna sila kung bakit magbibigay ng order ang court. Ala, ano akala nila pwede kang mag-akusa tapos parang obligasyon pa ng inaakusahan mo na mag-provide ng ebidensya mo? Ano ba? Sabi ni Rafi, I'm knowing that ISD doesn't like playing politics because she's very straightforward. I doubt she'd sincerely take in turncoat politicians. Maybe then there'll be a true overhaul in Philippine politics kasi di na makakabalik yung mga tapo na nagpapagamit kay BBM sa kanyang mga kahayupan and a new breed of hopefully straight politicos. Ayan, aluskado tuloy yung Dennis E. Sabi ni Osing, nakakaawa lang iisa mga script, nakakahiya na at atim, pabayaan, pambayad galing nakaw. Sabi ni Lucky Sprite, I could just imagine on the trolls, nakalist lahat ng sasabihin nila sa word file para copy-paste sila. Mga Sabi ni Edith, nakakapanghina na talaga, attorney, marami talaga na kababayan natin na nasanay sa ayuda, sa kanilang konting ayuda, okay na. Ang hirap ipaglaban ng ating ibang kababayan, pera-pera na lang sila. Sayang daw eh. Huwag nyo masyadong pagpintangan. Although choice nga nila yun. Sila yung pumili na maging ganyan. Pero may mga factors kasi that influence that decision. Such as, ito ngang national trauma natin. Kada sa kanila, kailangan ang unang pakay ay mag-survive. So, kahit anong paraan, kahit hindi marangal, gagawin nila to survive. Sabi ni Marx, anong masasabi mo at outcome if si VP ang nagpresidente noong 2022? Knowing kung normally hindi ako pumapatol sa ganyang speculation, pero ito ang masasabi ko lang. Knowing how the Marcos administration is, lalong-lalo na yung kabal dyan sa Malacanang, knowing how they are, kung Vice President si BBM, aawayin nila si Inday in the hopes na maikudeta nila siya. Magiging parang Lenny siya. O, yung mga naka-all caps dyan, di kayo mababasa habang naka-all caps kayo. Hi kay Miss Connie. Sabi niya, attorney, masarap talaga manood sa'yo kasi kahit desperate na ako sa ating bayan, I suppose, positive kayo lagi mag-explain at nakaka-uplift. Eh kasi sa tingin ko, everyday nga na lumilipas, is another day we count, nakasurvive si Inday. Nagsusurvive tayo. O bakit naputol yung live ni Coco Locoy sa sa TikTok? Di ko nakita yun eh. Sabi ni Strictly, I am of the belief na sundin ang guide na to paraphrase. Yung mga suhol na yan, tanggapin nyo. Pera nyo yan, pero di nyo kailangan iboto ang mga yan. Yes, totoo yan. Pera natin yung pinangsusuhol sa atin. So tanggapin nyo pero hindi nyo kailangan iboto because there's no way in the world unless, di ba? The only way na mahuhuli ka is kung unanimous yung vote sa presinto mo. So halimbawa, si candidate C, matakbong Congress. May dalawang kalaban, si A at si B. Babayaran niya itong si si voter. Si voter naman, tanggapin ko yung pera, pero boboto ko pa rin si A. Okay. Yung pala lahat sa presinto niya may idea. So, paano kung si A, ang lahat ng boto ay kay A? Di huli ka. That's the only time mahuhuli ka. Diba? Otherwise, tanggapin nyo yung pera.
Sabi ni Osing, pwede bang mapalitan si George Garcia sa araw ng halalan? For what reason? Kasi kailangan po may dahilan dahil impeachable official siya. Hindi po siya basta pwedeng tanggalin. So kailangan magkaroon ng impeachment bago siya mapababa. Sabi ni At Chris, let us see what BBM vetoes in 2026 sa budget signing. Yung hahanapin lang niya kung ano yung pwedeng gamitin sa kanyang pagkukunwari. Sabi ni Ma'am Neneng Fuentes, pinaupo niya si Benny Abante kahit talo. Yes, but can you do that for the whole Philippines? Merong limitasyon po ang capability ng COMELEC. May limitasyon po ang paglabag sa batas. Okay, para dun sa mga nagtatanong sa balita na kung merong bang yumao o hindi, obviously walang reports. Therefore, sa tingin ko, wag muna niyong ilabas yan at malaki ang possibility na peke yan or wishful thinking. Okay. Sinong kausap ni Ma'am Chato? Sabi niya, naniniwala ka naman na babayaran na DDS? Kita mo nga regalo ni VP, suka, sabon. Hindi pa yung social na sabon eh. Talagang yung sabon na sabon, panlaba, groceries ang ano, no? Nakakatuwa talaga si VP. She's the only one I know who can get away with that. Sabi ni Lance, any comments po sa blind item ni Ogie Diaz? May DDS vlogger daw na tinakbo ang bayad ng mga DDS vloggers sa clap and desperate move ng kabila. Nakakagalit. Talaga. Parang maniwala naman tayo. Unang-una, talaga, bakit yung mga DDS vloggers hindi nagre-reklamo? Sino ka para magreklamo? Kumbaga sa court case yan, sasabihin ng judge, bakit? Party ka ba to this case? Ikaw ba ang ninakawan? Ba't reklamo ka ng reklamo dito? Ano yung pruweba mo? Hindi naman ikaw ang ninakawan. Ano ang damage mo? Kaloka, chismis talaga. Sabi ni Kaupe, sabunin na mga trolls. Okay, sabi ni Strictly, George Garcia may pending case of multiple counts of fraud na nakafile sa kanya led by Attorney Harold Respicio. That is a start and a deterrent to at least keep him at bay, in my opinion. Impeachable po siya eh. So, di ko alam kung maaari yung ano na yon, yung kaso na yon. Sabi ni Jessie, DDS vloggers may tunay na pinaglalaban kaya wa-effect sa pera, ang pera sa kanila. Sa totoo lang, at this point, kakayanin niyo pa bang bayaran yung DDS vloggers? If mananalo na si Inday sa 2028, anuhin namin yan? Pagtawanan lang kayo sa pera niyo. Sabi ni Ponyo, trolling now is purely AI triggered. Wala na pong tao sa likod. They use scripted narratives, mostly generic and shallow. Bad trip, no? Maibalik man lang yung pera ng bayan through illegal employment. Ay, oo. Mas malala yan kung AI. Ay, kaloka. So, meron palang ganun na chismax. Hindi ko akalain. Thank you kay Che G6S. Sabi niya, Happy New Year, Ma'am. Maraming salamat po. Sabi ni Byronical, an office mate asked me, from 1 to 5, how well do I trust the president? I said, -3. Hindi mo pa ginawang -14, mas totoo yun. Thank you kay Don't Dream It's Over at kay Zaldi Natko, 99. Zaldi 99, thank you very much. Hi kay Don't Dream It's Over. Sabi niya, bawal tumambay dito ang negating ang ratings. Sabi ni Solares, Alan Lee, 2026 may batas na bantay pondo budget ha sa social media, kawawang buhaya, ala na manakaw.
Bantay Pondo? Ano yun? Sabi ni Renzo, concerned citizen lang. Sabi ni Strictly, maganda itong last part eh. Anong gagawin ng mga DDS vloggers sa pera nila? Putek, everyone's striving. These hard times by fighting evil narratives. Tingin nyo, napapresyohan yung being on the right side of history? Naks! Sabi ni Benben, expected humina kampo ni BBM kasi wala silang one true leader. BBM is weak. Naks! I like that. Sabi ni FNR, tahimik lang kaming DDS sa GC ng family namin. Solid DDH kasi yung mga oldies na dilaw at pink. Pero huwag kayong mag-alala, mas marami naman tayo in the long run. So, in the end, luhaan yung mga yan. Okay. Okay, sandali tinitingnan ko yung ibang comments eh. Sabi ni Atomay Silyamas po, the living tool. Ay? May additional. Sabi ni Marites, watch the Spokes. Affected ako sa hula kay Tate Digong. May additional reading ba kanina na pwedeng ikwento? Fighting DDS. Well, I thought na matutuwa kayo kasi tinanong namin, makakauwi ba si Tate Digong? Sabi, yes, but my conditions at saka merong mga pangyayari that's malalim and going on around him that we cannot understand. So, that has to be factored in. Well, sa akin, that's pretty much the reality already. I'm still fighting and hoping. Sabi ni Atomized, Marcos template, lahat ng laban sa kanya gagawa ng issue. X, Leviste, example, si Leviste, si Kong Miao, si Guanzon, Marcoleta, etc. Sabi ni Judith, dapat after troll sa trolling job nila, punta naman sila sa mga bahay natin at maglinis. Total, tayo naman nagbabayad. Galing! Sabi ni Abolix Show. Tama ba yung pag-pronounce ko? Sabi daw nila mas mahirap ang requirement para sa impeachment ngayon. Ano ba itong pinagsasabi ni retired Justice Carpio? Two-pronged approach para maging successful. Ang impeachment, inuubo ko. Wala na naman akong tubig. Okay. Yes, dinagdagan kasi ng Korte Suprema pero kami po yung nagsabi niyan before Justice Carpio jumped on that bandwagon. We were saying, kasi ang dami nagsasabi, hala, nakakatakot, i-impeach na naman si Inday. Paano attorney yan pagka nag-file na naman ng impeachment complaint sa Congress? Bakit kayo nababahala? Ibinago nga ng Supreme Court yung rules. Hindi na po pwede yung 1/3 vote kung wala naman silang due process. Wala kasi yun sa saligang batas pero sabi ng Korte Suprema, in all aspects dapat may due process. So matatagalan yan dun sa House. At good luck kung makahanap sila ng ebidensya. Kasi kung ang gagamitin nila ay yung CF, para sabihin na na mayroong betrayal of public trust or graft and corruption si VP Inday, mahihirapan talaga sila. Dahil walang desisyon ang COA. COA ang magsasabi kung tama ang pagkagastos ng CF na yan. So, two-pronged approach, hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niya sa two-pronged approach. Sabi ni Strictly, the weird thing being spread around tinatry pa din daw ng DDS kumbinsihin ang mga antis to move sa Duterte side. DDS are not recruiting you, we're battling the smear campaign and lies na pinapakalat ninyo. Yeah, kasi enough na kami. Sa totoo lang, ang dami-dami pang ang tahimik na DDS na malamang hindi nabilang dun sa 40% na yun eh. So, itong mga talunan na nga ang kung continue pa, parang you should resign yourself to the inevitability of being constantly the losers. Ilang beses na kayo natalo sa eleksyon?
Pagkatapos may gana pa kayong magyabang diyan, may gana pa kayo to look down on us. Not that we care about what you think kasi ang konti niyo eh. Sabi ni Jay, no wonder. DDH peeps are so immersed in hate, they won't be able to comprehend the value that the FPRD placed for Filipinos. Alienated sila sa sincere governance na dinemonstrate ni Duterte. Ha, sabi ni Jessie, talunan na nga, false pa. Put. And they only have themselves to blame for how badly this administration is being thought of. Although ako, bibigyan ko sila ng konting palugit. Mahirap yung trabaho ng mga DDH. Mahirap yung trabaho yung mga DDH trolls. Kasi wala naman accomplishment ang BBM administration. The best they can do, manira kay VP Inday. Ang hirap maghanap ng ipapansira kay VP Inday. Kaya tignan ninyo yung mga trolls. Tayo pa yung gusto nilang magsabi kung ano yung pagkakamali niya. Ala, katamaran yan o katangahan. Kasi wala silang mahanap, tayo pa yung china-challenge nila. Ay, wala akong bayad sa mga pinagagawa sa inyo. Pwede ba? And hindi kami nababayaran kasi sa totoo lang, 15,000, that's really a pittance. Kumakapit talaga sila sa paningin. Sabi ni Sheehan, mas maingay lang mga DDH because empty cans rattle the most. Sabi ni Andy, tingin mo matutuloy yung matutuloy impeachment ni VP this year? Sana wag na matuloy. Hindi ko po alam, depende yan sa dadanak na pera. Because these things don't run on promises. Sabi ni hi Lowell, sabi ni legit Dabarkads ako. Si Ate V saka si Vatman pupunta yan sa baba kapag election. Sabi ni Francis, panis na yung CF issue na yan. Sabi ni Bruce Wayne, me, silent DDS. O, di ba? Hi kay Daniel. Watching from London, Happy New Year. Happy New Year din po. Sabi ni Jade, hope, attorney, yung opportunity para kay VP, according sa Taro, maging presidente na siya ngayon 2026. O, di ba? Na ano ko, na-intrigue ako sa sinasabi ni Coach Ana kanina, may choice daw na lalabas mid-year. Tapos si BBM may heartbreak. Nakaka-intriga. Sabi ni Chris Sinsua, DDS or organic, DDH are paid. Sabi ni Kid Wonder, ang laki pa ng budget ng HOR para lang maipambayad sa mga trolls nila pero ang pangit ng taste, low quality. Mapapasabi ka na lang ng yan na yun, hindi man lang nila ginalingan, sayang pambayad. And you know how dense they are? Merong nagtotroll dun sa page ko, sabi ko, huy, galingan mo naman, sayang yung pinambabayad sa'yo, ang baba ng quality ng hirit mo. Sabi, hindi ako nababayaran, hindi ako ganyang klaseng tao. Na, tunay na tao ako, hindi ako troll. Simple lang sagot sa Luminous, di na siya nakasagot eh. Sabi namin, talaga? Di alata. Sabi ni Budget Hobby Guy, hindi heartbreak kay BBM, more black eyes to come. Ako ang tingin ko, yung heartbreak na yan, it could be literal or figurative. Sabi ni Renzo, and we don't need them kasi tayo yung nasa majority. Sila ang may kailangan ng numbers, hindi tayo. Plus, hiwa-hiwalay pa sila. They're not even united. Sabi ni Andy Diaz, nabasa ko na pala yun. Sabi ni Joseph, tanga na lang maniniwala dyan. Tanga or bayad? Sa totoo lang, there's no gain eh. Pero of course, we can't speak in absolutes, no? I'm sure merong ilan dyan na true believers kay BBM na talagang I'm loyal, yung mga ganyang klase na, baka kulang lang siguro sila sa gamot. Ano yung kwento about sa Black Eyes? Pati si Attorney Bing, na-mention may Black Eyes si BBM. Meron ba talaga? Ngayon? O noon? Wala akong alam. Sabi, hi Sir Art. Thank you very much ba?
Nakalagay dito sa TikTok, Arturo General has been in your fan club for 1 year. Celebrate with them. Congratulations, Sir Art. Eh. Sabi ni Judith, baka ang heartache ni Baby M ay maranasan niya, mas scam at makagamit siya ng low quality Coke Zero. Di ba? Sabi ni Samin, kaya daw laging naka-makeup si BBM kasi alam na this. Oh, may ganun. Hi kay Ma'am Sweetie. Sabi niya, Happy New Year. Thank you for your support. Sabi niya, watching from Alberta, Canada. Hi kay Arsenio. Sabi niya, pinagpalang gabi. With all honesty, BBM needs his head examined. His answer about his survey is incoherent with professional neuropsychiatrist. Kailangan, he needs to seek professional help. Sabi ni Benben, naku, malaman ang wala akong alam. Ganun ba? Thank you, Sir Art. Hi, Kuya Jun. Sabi niya, silent BDS siya. O, di ba? Parang what a badge of honor. So, yun. Marcos Jr. tries to follow the template of his father pero hindi siya magaling. Kaya naupo na presidente. Diyos ko, nare-realize ko, laki ng budol na nangyari sa atin. Grabe sa budol talaga. Ang hina-hina. Ayan, ayos na yung aking body clock. Inaantok na ako sakto sa bedtime, no? Or actually, it's past my bedtime. So, uy, maraming salamat, ha? 18,000 ang likes. Oh, huwag kakalimutan dito sa TikTok. Tap naman po dyan. Di ba ang saya-saya? Yesterday, sobra akong natuwa dun sa mga statements na I don't trust BBM because. So, I'm looking forward na ilagay ninyo dun sa replay. Sa replay kasi, pag hindi live chat, yun yung babasahin na ng mga tao. Yung live chat, kaya nilalagay ko sa screen kasi ephemeral siya eh. Pagkatapos na yung live, nawawala, I don't know yata, hindi ko pa nakakalabit yata yung ma-preserve yung live chat. But, hinihikayat ko ang lahat na mag-comment, lalong-lalo na dun sa bilyonaryo and pati dito sa ating live, after the live also. Sorry. So, that being said, naku, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. Ang saya-saya ng discussion. O, di ba? Sabi ni Lucky Sprite, I watched kasi interview ni Attorney Rowena with Montulfo. It was hilarious na mention niya kung bakit laging nakashade si B, insinuating may black eye. Carino brutal daw, sabi ni Ma'am Patricia. Sabi ni Moonwolf, thanks for 2025 Attorney Tricks. Salamat for standing with us. We stand together hanggang dulo, ika nga ni Alvin, di ba? Sabi ni Strictly, akala nila yung microdosing na ini-implement nila walang epekto sa facial features nila. No amount of makeup can cover up that level of chemical use. Sobra na nakakahiya yung hikab ko. Sabi ni Ben, hindi po nasubukan ni Erap at CJ Corona ang impeachment nila sa Supreme Court sa kawalan ng due process. Corona was the CJ that time. Can he raise that constitutionality of his impeachment? Patay na po si CJ Corona. So, can he raise the Mas mahirap. Kasi, he could have raised the constitutionality at the time of his hearing or at the start of his hearing. Pero nung tumagal at nag-participate pa siya, nira-ratify niya kasi. Parang kinikilala niya. Sabi ni Azzy, how do you respond to Rowena Guanzon when she said VP Sara as astig during an interview? Why would I respond to her? Hindi naman niya ako kausap or tinatanong. What do you mean respond? Was there a question? And so what if she says astig si VP Sara? Does that merit a response or even a reaction? Di ko po gets.
Sabi ni Atomized, anyari kay Sec Dizon, bakit kinukontra niya si Leviste? Nakiscript na siya kay Marcos. Ma'am, anong nakiscript? Boss niya si Marcos. Boss niya ang presidente. Ang trabaho ni Sec Vince, nung una, was to manage the information na lumalabas tungkol dito sa mga sa flood control projects at saka corruption. Ang job niya is para hindi dapat yan umabot sa presidente at maapektuhan siya. So, yung nakikiscript kay Marcos, ma'am, he never left. Hindi po siya naging independent. He didn't suddenly grow a conscience. No. He has always been following the pro-Marcos script. Sabi ni Patricia, they probably use glutathione drips from Doc IV to counteract the negative effects of the coke. Sabi ni Ma'am Samin, in 2022, kala ko mas magaling magsalita at sumagot si BBM kay Lenny. Yung pala pareho lang silang lutang. Magaling lang pag may script. Ala? Sabi ni Dux, I noticed the First Lady parang bura ang look. Grabe, ang harsh niya. Akala ko talaga. Sorry, hindi na talaga kaya. Grabe yung hikab sunod-sunod. Comment na sinabi ni Com Weng na na astig si VP Sara. No, I have no comment kasi parang it's a compliment. So I don't, frankly, Azzy, I do not understand why that would need a comment. Why would I have an opinion when Com Weng calls VP Inday astig? It's not an insult. It's a good thing. So why would it merit a reaction? Ano po ang basa ninyo dun sa komento? Why you think it would merit a reaction? Thank you kay JJ at kay sino pa ba yung mga hindi ko pa nababate? Ayun. Kay EEL. Wow, sorry, I'm really sleepy. So, marami, sabi ni Drama Babes, astig naman talaga si VP. Oo nga. Okay, grabe yung hikab. Ang daming nahawa bigla dun sa hikab. Naku, sorry. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa live na ito. Pasensya na at maaga tayong inantok. So tomorrow babawi ako sa inyo. So thank you very much everybody for being here. Maraming salamat sa ating mga TikTokers sa tuloy-tuloy ninyong pagsusuporta sa amin. And thank you very much sa mga nasa Facebook, YouTube, tsaka Rumble na nagpapadala ng super chat, super stickers, and stars, and so on. Thank you very much for your continued support of Luminous. And maraming salamat uli for all that I am learning from you. See you all tomorrow. Thank you very much.